Good morning mga ka-adventure. Ayan, isang mapagpalang araw at magandang umaga po sa inyong lahat. Sa panibagong araw ay panibagong adventure na naman tayo. At nandito pala tayo ngayon sa DHY na tinatawag namin mga ka-adventure. Kasi dito tayo banda mamamana. So rin pala tayo, magpangtangigi sa araw na ito. Pero bago ang lahat ay bibisitahin muna natin yung dating napanaan natin ng mga agat mga ka-adventure nung oldest video natin na naka 11,000 views. So kasama ko po pala ngayon si Papa mga ka-adventure. And siya na naman ang natin kasama. So siya palagi. Ayun mga ka-adventure. At sana ay malinaw yung dagat. So yan, shout out kay Sir Valdez. So yan, diyan pala tayo dumaan mga ka-adventure. And syempre shout out sa inyong lahat. At ito, panibagong araw, panibagong adventure. Sana ay makahagip tayo. And so abang-abang na lang mga ka-adventure sa mahuli natin sa araw na ito. Yan. So let's go. So dito muna tayo mag-start mga ka-adventure bago tayo pumunta doon sa barko. Gawa ng may nakita daw na grupo ng sweet lips at mga agat. Kaya ito, dito muna tayo mga ka-adventure. So nakasalubong pala tayo dito nun sa Maral, kaya pinitas na natin yun, no? So pasensya na kayo sa boses natin mga ka-adventure, gawa ng medyo maibang pakiramdam natin sa araw na ito, kaya hindi ganong ang boses natin. So another dive mga ka-adventure, at finally nasalubong na natin yung grupo ng mangrove snapper at mga sweet lips. Kaya ito, pumili tayo ng medyo malaki-laki at naging success naman ang pagtira. Tinaman, kaso lang napunit yung laman mga ka-adventure. Kaya ito, proceed tayo to another target. So dito ay lipty or brown sweet lips mga ka-adventure. Yun, no? So ito yung ikalawang huli natin sa araw na ito, brown sweet lips. So nasa half kilo na pala ito siya mga ka-adventure. So another hunt, at dito sa bandang una ng napana natin na sweet lips ay nasalubong ko na naman itong grupo ng mangrove snapper, kaya siniguro na natin mga ka-adventure. So namili na tayo ng medyo malapit-lapit, at dito finally ay nakatama rin tayo, at nung nakita natin na secure na, ayan, pinasok niya sa bato mga ka-adventure. So nag-ipon lang tayo ng medyo marami-raming hangin. So medyo mababaw lang naman, kaya binalikan agad natin. So third fish of the day mga ka-adventure ay mangrove snapper. Yun, no? Matapos tayo mga ka-adventure ay lumipat na kami ni Papa sa barko, at nauna pala siyang nag-dive. Tinignan niya yung spot kung meron bang isda. At nung na-confirm niya na meron mga ka-adventure, kaya ito sumunod tayo at bumaba. So medyo may kalaliman ng spot na ito mga ka-adventure. Di gaya ng last video natin na medyo may kababawan lang yung nakaraang barko na sinisid natin. So dito ay sobrang daming putian or talakitok, kaso lang
napakailap mga ka-adventure. Halos hindi natin matutukan ng pana. Gawa ng mga nakarang araw ay nalambat pa ito, kaya ganito na sila kalikot. So grabe, halos hindi natin matira. Kaya umangat na tayo mga ka-adventure. So ito, nag-try ulit tayo ng ikalawang drop. So grabe, umiikot talaga sila. At ito sa sobrang pili mga ka-adventure. Sa sobrang likot din. Ayan, natagalan tayo sa ilalim. Sa sobrang pamilya ay wala talaga tayo natira mga ka-adventure. Umangat na tayo. Kaya mahirap na kasi kung magpatagal tayo, baka bigla tayong maubusan ng hangin. Secure talaga. Dapat tayo, laging naniniguro. Lalo na malalim pa naman ang natin, sinisisid. Mga adventure ay ito, pinahiram natin si Papa ng pana. At syempre mas magandang mapa-experience din natin siya kung paano gumamit ng malaking pana. So namamana din po pala yun siya dati mga ka-adventure. Kaya lang yung pana niya ay homemade, yung mga natural na gawang talaga. Wala pang trigger mechanism. So ito, naging cameraman mo muna tayo for today's video. At mas maganda yung kakagamit na siya ng mga ganyang pana. At least soon, kung magkaroon man siya ng ganyang pana, ay kahit pa paano alam niya na yung mga counting details. Yan, so first try mga ka-adventure ay hindi niya tinamaan yung talakitok na sobrang ilap. And so normal lang yan sa mga tsaka sobrang tagal niya na rin hindi namamana mga ka-adventure. So ito, sa ikalawang drop mga ka-adventure ay sinabayan ulit natin siya. And so same spot pa rin, doon pa rin sa barko. And so siya pala yung nag-training sa atin mga ka-adventure. Grabe, napaka-solid. So ang lalim po yan ang sisid niya. And so sa ngayon ay ako lang muna yung gumagamit sa pana. Gawa ng wala pa siyang pana. So sinasama-samahan niya lang tayo mga ka-adventure. And soon pala magbablog na rin daw yun siya mga ka-adventure. So sana ay suportahan niyo po ang kanyang YouTube channel. And so dito sa ikalawang pagkakataon ay naka sweet lips na siya mga ka-adventure. So binanatan niya na yung brown sweet lips. And at nag-explore lang pala tayo saglit dito sa barkong to. Gawa ng yung first video natin ay hindi tayo ganong nakapag-explore sa ilalim. So sa sobrang excite ay pana lang kipana. Kaya ito, nakapag-explore tayo at hindi natin inaasahan yung camera pala natin ay malapit na mag-blackout mga ka-adventure. So nangitim na pala yung screen. Kaya ito, napakalungkot talaga na pangyayari. Sa lalim na rin siguro at sa tagal na rin ng camera na to. Kaya retire na siya. At sa ikatlong dive mga ka-adventure ay ito, wala na yung talakitok, yung mga putian mga ka-adventure, lumayas na. Kaya hinahunting na lang namin yung kasama ng brown sweet lips na malaki. So nawala na rin. Kaya ito, panahon na para lumipat ng spot mga ka-adventure. So pagkatapos dito mga ka-adventure ay lumipat na kami ng spot kung saan ay doon tayo sa spot na laging nakikita ng king mac or tangigi, di pa mga ka-adventure. So ang spot na ito mga ka-adventure ay tinatawag namin na Ucho. So magkakasunod po ito ang lalim nila. May 8, may 7, may 9. And so nandito po pala tayo ngayon sa 8.
At sad to say na grabe ang labo ng dagat mga ka-adventure. So negative tayo makakita ng tangigi sa pagkakataon na ito gawa ng grabe, halos hindi makita yung bato sa ilalim. Yun, so nag-explore lang tayo at meron naman siya mga isdang bato pero hindi gaanong active mga ka-adventure. Nang makapag-explore tayo sa Ocho mga ka-adventure ay ito, lumipat na tayo sa 9. So ito ay mas malalim kaysa dun sa unang dinagdrapan natin. At dito ay nag-explore lang tayo sa ilalim at nagmasid kung ano ang pwede nating mapana. Yung tamang hanap-hanap lang ng pwede nating mabanatan mga ka-adventure. And so dito ay may napansin tayo na triggerfish at hindi pa natin siya pinansin mga ka-adventure. So nagpi-fish call tayo dito at nagbakasakali na may putihan na lumapit. Kaso lang nakakita tayo sa triggerfish na ito kaya binanatan na natin mga ka-adventure. Malaki na rin siya kaya goods na rin pang ihaw. So sa tagal ng panahon ay ngayon na naman tayo makatikim ng triggerfish. And ang triggerfish na ito mga ka-adventure ay nakatira sa buhangin. So maraming klase po ang triggerfish. Meron yung sa batuhan, meron din yung sa birisuguan. So itong triggerfish na ito ay nakatira sa birisuguan o sa malalalim na part mga ka-adventure. At nang masecure natin ang isda mga ka-adventure ay another dive na naman. So dito ay lumipat na kami sa 7. At medyo may kalaliman din ang pisto na ito. So di hamak na mas mababaw siya sa sa dalawang unang pinuntahan natin na bahura. Kaya ito, tamang explore lang at nakasalubong tayo ng sweet lips. Ayan, at merong mga sweet lips siya at iba pang mga maliliit na isda. So hindi naman ganong kalaki ng sweet lips niya. Kaya ito, pumili tayo ng mas malaki-laki at hindi na natin pinatagal. Binanatan na natin mga ka-adventure. You know, litik mga ka-adventure. So another dive again mga ka-adventure at lumipat na tayo ng spot. So another spot na naman ito at nakasalubong ulit tayo ng another sweet lips. Yan, so mas malaki ito siya kaysa sa unang napana natin kanina. Kaya ito, salamat sa Diyos at tinamaan natin. So may pandagdag na tayo sa ating ilang pirasong nahuli. At so bago po ang lahat mga ka-adventure ay shoutout po kay Cap Fishing at kay Jeans TV. Ay shoutout idol at syempre sa ating mga OFW and especially kay Ma'am Cory Jubiliar at kay Sir Ichiro from Canada at kay Ma'am Alona Shibata. Syempre sa ating mga solid supporter at sa ating mga silent viewers, we love you all mga ka-adventure. And shoutout po sa inyong lahat. At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat.
At dito mga ka-adventure ay may napansin tayong grupo ng sweet lips. So, hindi pa naman siya ganong kalakihan. Kaya hindi mo natin siya pinansin. At dito sa bandang unahan ay may nakita tayong isang medyo malaki-laki. And so pa-comment ako sa ating comment section mga ka-adventure kung ano pong tawag nyo sa isdang ito na napana natin sa mga kapwa ko ispero. And pa-comment po kung ano ang tawag nyo sa isdang ito mga ka-adventure. So first time ko pong makapana ng ganitong isda. Yun, so pa-comment po tayo sa ating comment section kung ano pong tawag nyo sa isdang yan. So tawag po dito ni Papa ay ulpot daw. Yan mga ka-adventure. So parang mukhang sweet lips siya pero ulpot daw ang tawag dito ni Papa eh. And so nasa half kilo na yun siya mga ka-adventure, nasa 7 grams na. Yan, at sa last dive natin sa araw na ito mga ka-adventure ay sad to say na dito na nagtatapos ang buhay ng camera natin mga ka-adventure. So nagdilim na yung screen niya at nag-blackout. Mga ka-adventure, kararating lang natin. So ang oras natin ay alas 4 na. At ito po lahat ang huli natin sa araw na ito. Yan. Grabe, maghapong sisiran. At nakakalungkot lang na pangyayari kasi ang camera natin ay nasira na mga ka-adventure. Meron tayong ano, sweet lips. Sweet lips ba ito? Yan, pa-comment na rin sa ating comment section. Yan. Bali, ito siya lahat. Lang. Yan. Ito po lahat ang huli namin for today's video. For the last video. Ayan. Ito mayroon din tayong sweet lips na brown. Dalawang brown sweet lips is tatlo. Binta na naman natin to. Catch and sell na naman para meron tayong pangkonsumo mga ka-adventure. May pambigas-bigas mga ka-adventure. Ayan. Yun, no? So tara, kiluhin na natin at nang malaman kung ilang kilo. So pasensya na kayo mga ka-adventure kung hindi ko kayo ma-entertain about sa ilalim ng dagat gawa ng wala po tayong camera at hindi ko pa po alam kung kailan tayo magkaroon ulit ng camera gawa ng medyo hirap pa po tayo sa pagkakataong ito. Ayan, update ko na lang po kayo kung anong kaganapan. So hindi ko pa po alam kung paano tayo magkaroon ng camera at wala pa po tayong idea mga ka-adventure. Yun lang natin to kasi masarap to ihawin. Trigger fish. Tapos ito, yun yung mga samaral. Timbangin mo natin to mga ka-adventure. So ilang kilo. Uy, 8 kung 8. Tapos ito. Timbangin mo muna natin lahat para para malaman natin kung ilan yung kanyang kalalabasan. At yung magsobra ay alam na this mga ka-adventure. Yun, no? 2, 3. Ito may tatlong samaral. Ito siya, kamag-anak niya ito kasi magkaiba sila ng kulay. Pinsan niya yun sa labas. Yun na, nahulog na mga ka-adventure. Paano tayo mahimo na? Hindi na magkasya. Dos media. Sa baba. Iyon, isa pa. Nasa 4 na kilo rin pala kasama ang ang pakul.
Kasamang pakul. Pakul gentleman. 3.7. Lalo na kung dalawa kami may pana mga ka-adventure ni Papa. Talagang kuha talaga namin ng ano, mga 5 kilo. Basta ano lang, 5 hanggang 10 kilo. Parisin mo lang. Basta kalma lang at merong isda. Talagang makakapambenta rin talaga tayo. Yun, no? So titimbangin natin to siya ng kilo-kilo mga ka-adventure para ano, ma-separate yung mga gustong ano, mag-ulam ng sweet lips. Lame kayo. Yan, tara, timbangin natin. Ang ano, tagi 1 kilo. Tinimbang na pala natin mga ka-adventure kasi may magpakyaw ito. So ito lahat yung ibibenta natin. Tapos ito yun yung ulamin natin sa hapon na ito. So pa times na lang mga ka-adventure kung ilan ang kinita natin sa araw na ito. 3.1 times 150. So yun po ang kinita natin sa araw na ito. So kwartang linaw sa dagat na malabo. Ito ihawin natin tapos basta yun na yun mga ka-adventure.